Mahilig rin ba kumain ng longganisa? Yung tipong kahit araw-arawin mo, okay lang, hindi ka magsasawa. Pero, paano kung ang longganisang kinakain mo ay gawa pala sa kakaibang karne? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Sa Sitio Maluya sa pinakadulo ng Kalsadang Putik, may nakatirang matandang babae na si Aling Marta. Kilala siya sa baryo dahil sa kanyang masarap na longganisa. Matamis, malasa, at laging nauubos tuwing umaga sa palengke. Walang nakakaalam kung saan niya kinukuha ang karne, pero ang sabi niya, may alaga daw siyang baboy na mataba at hindi niya na kailangang bumili pa ng karne. At totoo nga, gabi-gabi, may naririnig ang mga tao na umuungol na baboy mula sa likod ng bahay ni Aling Marta. Malaki raw at kulay itim. At may kakaibang kinang ang mga mata. Isang gabi, si Temyong, isang lasing at kilalang magnanakaw ng alagang hayop, napadaan sa likod ng bahay ni Aling Marta. Narinig niya ang baboy na tila nagwawala sa kulungan. Ayos to! Pag nakuha ko to, may pulutan na kami ni Paring Cardo. Dahan-dahan siyang pumasok sa bakuran, hawak ang lubid. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin sa mga dahon ng saging ang maririnig. Nang marating niya ang kulungan, tumigil siya. Ang baboy ay nakatingin diretso sa kanya. Maitim. Mamasa-masa pa ang balahibo at tila nakangisi. Huwag kang mag-alala, di kita sasaktan. Biro pa ni Temyong habang nilalagay ang lubid sa leeg nito. Pero bago niya pa maitali, umungol ang baboy. Mahaba, malalim, at parang tinig ng tao. Tumaya ito sa dalawang paa at dahang-dahang nagbago ang itsura. Ang balat ay kumunot, ang nguso ay humaba, at ang mata ay nagkulay pula. Anong hayop ka? Yun lang ang huling nasabi ni Temyong at nagsisigaw na siya. Ngunit huli na. Sa isang iglap, sumunggab ang nilalang at binuka ang bibig na parang tao. Kinagat ang kanyang leeg. Sumirit ang dugo at tumalsik sa dingding ng kulungan. Kinabukasan may nakita si Aling Marta sa harap ng kanyang bahay.